Tulala si Anira habang nakatingin sa kanyang kisame sa loob ng opisina dahil 3 araw na siyang nagtataka kung bakit wala pa rin siyang nagiging nobyo. Sa tagal niyang nabubuhay sa mundo, hindi pa rin niya maintindihan kung bakit wala pa rin pumipila sa kanya para ligawan o pakasalan siya. Malapit nang mawala ang edad niya sa kalendaryo, kaya kailangan na niyang magmadali upang masilayan pa ang kanyang magiging apo. Tulala ka na naman dyan, Anira. Iniisip mo na naman ba kung bakit napakamalas mo sa pag-ibig? Tanong ng kaibigan niya si Kyla na kararating lang ngayon sa loob ng opisina niya. Hindi ko lang kasi maintindihan kung bakit ayaw nila sa akin. Maganda naman ako, di ba? Mayaman. May mga ari-arian at isang sexy na commander. Pero bakit hindi ako nililigawan ng kung sinong Poncio Pilato dyan, ha? Siguro, dahil hindi nila kayang tumbasan ang intimidasyon na nararamdaman nila sa tuwing nakikita ka. O sadyang, hindi nila bet ang height mo. 5 foot and 11 inches ang height mo, remind lang kita. Anong problema sa height ko? Hindi ba nila alam na kakaiba sa babae to? Isa pa, wala naman akong pakialam kung mas matangkad ako sa kanila. Dahil height doesn't matter. Baka naman nahihiya sila. O sadyang, hindi ka lang nila tipo kaya ganun. Alam mo, kailangan ko na yatang pumunta sa mga blind date. Kailangan ko na makapag-asawa. Dahil mawawala na sa kalendaryo yung edad ko sa susunod na buwan. Kailangan ko pang may maipanganak na panganay ko. Loka, hindi ganun kadali yun. Paano na lang kung manloloko pala magiging asawa mo? Naisip mo ba yun? Sa tingin mo ba papayag ako na makatagpo ng manlolokong walang ambag sa buhay ko? Kailangan ko maghanap ng matangkad, gwapo, mayaman, at higit sa lahat isang general. Nahihibang ka na naman, Anira. Alam mo naman na, daig pa ng mga unano ang mga kasama natin sa trabaho. Sinabi ko bang dito ako maghahanap? Siyempre maghahanap ako sa kabilang department. Ngumisipan ng napakalaki si Anira sa kaibigan. Saan? Di sa department ni Demetrius. Nanlaki ang mata ng kaibigan niya si Kyla dahil sa kanyang sinabi. Hindi alam ni Anira ang reputasyon ng lalaking binanggit. Bakit nga ba hindi naisip ni Kyla na wala namang kinatatakutan ng kaibigan niya? Maliban sa isa tong Amazona, ay napakatapang at wala pang inuurungan. Nababaliw ka na ba? Alam mo ba ang reputasyon ni Demetrius? Hindi mo na ba mahal ang buhay mo, kaya kung ano-anong iniisip mo? Relax. Demetrius is my friend. Alam ko ang tungkol sa issue niya at walang katotohanan ng mga paratang sa kanya. Basta bukas na bukas, tutungo ako sa department nila para mag-husband hunting. Hindi na ba talaga kita mapipigilan dyan? Tanong pa ni Kyla na sumuko na dahil alam niyang wala na siyang magagawa pa. Wala. Kilala mo ako, Kyla. Kung anong gusto ko, kukunin ko by hook or by crook. Nawala lamang ang atensyon nila sa isa't isa nang tumunog ang alarm ng department nila. Agaran silang tumayo at tumungo sa opisina ng general nila na si Bruce Park. Hindi ba sinabi ko sa inyo na bantayan niyo ang anak ni Torres? Ngayon, nawawala ang anak niyang babae at hindi alam kung saan ito nagtungo. Malakas na sigaw ni Bruce. Ang lalaki ang general nilang lahat. Isang mainitin ang ulo, laging nakasigaw at higit sa lahat walang kinatatakutan. Boss, hindi na po namin binantayan dahil nga pinatigil na kami ng ama niya. Katwiran naman ng isa sa mga kasamahan nila. Di sana, nireport mo sa akin bago kayo nagdesisyon. Tanga ba kayo, ha? Hindi ba kayo nag-iisip? Ngayon, sa palagay nyo, nasa ng Liala Torres na yan? Sagot! Muling dumagundong ang boses ni Bruce. Nanginginig na rin sa takot ang ilang kasama nila sa opisina, maliban na lang kay Anira. Maliban sa sanay na siya sa ugali ng lalaki, ay wala din itong epekto sa kanya. Sa tingin mo ba mahahanap ang babae mo kung sisigaw ka na lang na sisigaw dyan? Siyempre maghanap ka, gago! Maanghang nasabi pa ni Anira, kaya naman bumaling sa kanyang lalaki. Ako ba kinakausap mo, Commander Dizon? Nagbabaga pa ang mga tingin nito na pinagkibit-balikat ni Anira. Hindi. May iba pa ba tayong kasama bukod sa'yo?
Wala ako sa mood para makipaglokohan sa'yo, Commander Dizon. So ako meron. Wala din. Ganito lang gawin mo, Bruce. Hanapin mo ang babae mo at alisin mo ang pride mo. Baka may magawa ka pa. Ngumiti pa ng sobrang tamis si Anira. Alam niya ang namamagitan sa dalawa at hindi yun maitatago ng lalaki sa kanya. Mataas lamang ang pride nito, ngunit baliw na baliw naman sa babaeng kuya lamang ang tingin sa kanya. Sinanyasan pa nito ang mga kasama nila na lumabas, kaya sila na lamang ang naiwan. Anong mga nalalaman mo, Commander Dizon? Kailan ka pa nagkaroon ng kakapalan ng muka para makialam sa buhay ng may buhay? Hindi ba mas makapal ang mukha mo kung umakto ka na walang pakialam? Pero halos ikamatay mo naman kapag di mo siya nakita. What are you talking about, ha? Sigaw pa nito. Marahil, tinamaan ni Anira ang igaw nito. Wag mo nang i-deny, Bruce. Alam ko na may nararamdaman ka sa alaga mo na kuya lang ang tingin sa'yo. Mas lalong nagdilim ang mukha ni Bruce na nasa harapan niya. Ano ang kailangan mo? Anito, kaya naman napaupo ng marahan si Anira sa sofa. Yan ang gusto ko. At hindi na kailangan pa magpaligoy-ligoy. Gusto ko ng 1 week off dahil kailangan ko maghanap ng mapapangasawa. Since when? Anong since when ka dyan? Ang sabi ko, maghahanap ako ng mapapangasawa. I heard you. Ang tanong ko, kung may mahanap ka kaya. Saad nito? Kaya naman si Anira na ang naginit ng ulo. Iniinis mo ba ako, ha? Gusto mo bang hindi na makita ang babae mo? Gusto mo bang ako na mismo ang magtago sa kanya, ha? Damn fine! Fine! May 1 week off ka na. Pagsuko ni Bruce, kaya naman, nakangiting lumabas ng opisina niya si Anira nang may ngiti sa labi. Kailangan niyang paghandaan ng gagawin na paghahanap na mapapangasawa. Nauubusan na siya ng oras, kaya kailangan na niya makita si Mr. Right, kundi katapusan na ng kanyang magagawang lahi. Suot ang sexy na damit at makapal na makeup, walang takot na nagtungo si Anira sa Department ni Demetrius. Nagulat pa ito na makita siya dahil halos hindi na siya kilala ng mga ito. Hindi ka pwede dito, miss. Mamaya pa ata ang open ng bar. Dapat di ka muna lumabas. Sabi pa ng lalaki na kanina pa nakatambay sa may gilid ng hallway. Haha, nakakatawa. Naiinis pang tura ni Anira dahil hindi niya nagustuhan ang sinabi ng lalaki. Hindi ka talaga pwede dito, miss. Pwede ka naman bumalik mamaya dahil wala ang mga boss namin. Dahil nasa isang misyon sila. Yun pala ang dahilan. Kaya tahimik ang buong paligid. Dahil wala ang mga tao dito. Nalaglag tuloy ang kanyang balikat dahil sayang naman ang effort niya ngayong araw. Alam mo ba kung saang mission sila? Bakit? Huwag ka nang magtanong at sabihin mo na lang sa akin kung saan nagaganap ang mission nila. Sino pala mga kasama nila? May mga gwapo ba? Nangunot pa ang magkabilang kilay ng lalaki dahil sa pagiging weirdo ni Anira. Idagdag pa ang suot nito na parang sa bar talaga ang punta niya. May customer ka ba sa mga general? Oo. Kaya sabihin mo na sa akin kung nasan sila. Natakot naman ng lalaki kaya kalaunan, sinabi rin ito kung nasan ang mga general. Wala naman sa isip ni Anira ang sumali sa misyon ng mga general at iilang pulis. Ngunit gusto niyang manood ng labanan. Kung gaano nga ba kagaling ang general ng department na ito kumpara sa kanila. Mabilis lamang ang naging biyahe niya. At nakarating na siya sa isang bahay ampunan kung saan nagaganap ang hostage. Hindi siya nakisali sa mga taong nakikiusyoso. Bagkus, umakyat siya sa isang punong mangga na hindi kataasan. Nakita agad ng mga mata niya si General Garcia na nakatayo habang nakikipag-usap sa partner nito. Hindi niya tipo ang lalaki dahil masyado itong mailap at suplado para sa kanya. Isa pa, nakita niya isang beses na may kasamang babae ito. Kaya maaaring may asawa na. Sinipat pa niya ang ilang pulis ngunit kadalasan ay may edad na kaya napalabi na lang siya. Aalis na sana siya ng isang patalimang bigla na lamang lumipad sa direksyon niya. Mabuti na lamang at naiwasan nito ni Anira. Who the hell are you? At anong ginagawa mo dyan? Dumagundong pa ang boses nito. Kaysa mainis o magalit,
Natuwa pa siya dahil ang binatang nakatayo ngayon sa harapan niya ay ang tipo niya. Sa tansya niya ay nasa 6 feet ang lalaki. Well-built ang katawan nito at hindi maitatanggi ang tikas ng tindig. Higit sa lahat, nakakatulala ang kagwapuhang taglay ng lalaki. Ikaw na ba ang icing sa ibabaw ng cupcake ko? Naibulong pa ni Anira. What are you talking about, crazy woman? Bumaba ka dyan at kailangan mong sumama sa akin. Papakasalan mo na ba ako? Nahihibang pang sabi ni Anira at nanatili sa itaas ng mangga. Bumaba ka na dyan bago pa ako mismo ang magbaba sa'yo. Utos nito na may halong pagbabanta. Pero mas lalo lamang kinilig si Anira. Tinalo na lamang niya ang ginawang pagbaba at behave na tumayo sa harapan ng lalaki. Anong pangalan mo? Tanong pa niya sa lalaki ngunit hindi siya nito pinansin. Bagkus, sinuotan siya ng posas at kinaladkad patungo sa mga pulis. Teka, hindi ako kriminal para pusasan mo. Hindi porket gwapo ka hahayaan ko na ang ginawa mo. Walang respeto to sa kapwa-pulis mo Pagre-rebelde ni Anira dahil nagising siya sa kanyang panaginip. Sino naman yung hawak mo? Kung babae mo yan, huwag mo isali dito. Dahil di pa tapos ang problema ko. Masungit na sabi ni Demetrius. Hindi niyo ba ako nakikilala para pusasan niyo ako? Shut up! Hindi kailangan ng pagiging maingay mo. Sita pa ng gwapong lalaki ngunit 2 potok ang umaligaw-ngaw sa paligid. Damn this psycho! Dinig pa niyang bulong ng lalaki. Tumingin si Anira sa looban ng bahay ampunan. 3 sa mga bata ang hostage ay sugatan habang ang iba ay umiiyak at bakas na ang traumas sa mga mata. Hindi niyo talaga sila mapapasuko. Kaya habang abala sila sa inyo, subukan niyong pumuslit sa likuran ng bahay. Atakihin niyo sa mismong loob. Suhestyon pa niya, kaya napatingin sa kanya ang 2 lalaki. How do you know that? Takang tanong pa ni Demetrius. Hindi sumagot si Anira. Bagkus, nagkibit balikat at sinunod ang suhestyon niya na naging matagumpay. Nahuli nila ang ng hostage at nailigtas sa mga bata. Pero siya hindi pa rin pinapakawalan. Sa loob ng sasakyan ng pulis, kasama niya ang gwapong lalaki. Baka gusto mo nang alisin ang poses ko. Hindi niyo naman siguro ako ikukulong, di ba? Kasi kayo din ang mapapahamak. Sino ka ba talaga, Takang tanong pa ng kasama nilang pulis sa loob ng sasakyan. Ngumisi ng nakakaloko si Anira at saka pa nagdi-4. Commander Dizon ng Department B. Puno ng pagmamalaking aniya. Natahimik ang 2 general habang humahanga ang isang pulis dahil sino nga bang hindi nakakakilala sa kanya? Kilala na kita. Ikaw yung matandang dalaga sa Department B. Para bang sinampal si Anira dahil sa sinabi ng lalaki. Kamuntikan na niyang maikasa ang baril, kundi lamang siya nakaposas. Bawiin mo, sinabi mong hayop ka. Anong matanda? FYI lang sa'yo. 30 pa lang ako. Depensa pa ni Anira dahil nasaktan talaga ang ego niya. Ganun na rin yun. Isa ka ng matandang dalaga sa lagi na yan. Di na ako magtataka kung bakit wala nagkakagusto sa'yo. Sabi ni Demetrius. Hindi na rin ako nagtataka kung bakit ka pinakasalan ng babae mo. Isa kang demonyo na hindi marunong umiti. Hoy, minahal ako ng asawa ko. Mahal niya ako. Sige lang, paniwalaan mo lang ang sarili mo. Wala namang mamamatay sa pagiging ilusyonado. Pero maiba nga tayo. Ano palang pangalan ng masungit na lalaking katabi mo? Tanong pa ni Anira kay Demetrius. Gabo. Simpleng tugon ito. Ang ganda naman ng pangalan mo. Bagay tayo. Malanding banat pa niya, kaya naman malakas na naipreno ni Gabo ang sasakyan. Nagpupuyos ang mga mata sa galit bago bumaba. Oh no, here we go again. Mahinang bulong ni Demetrius bago bumukas ang pintuan sa side ni Anira. Hinila siya ni Gabo at saka hinayaan na nakatayo sa gitna ng daan bago siya iniwan. Tulala lamang si Anira
habang pinagmamasdan ng sasakyang papalayo sa kanya. Saka lamang siya nagtititili sa galit nang biglang bumuhos ang ulan. Hindi siya makapaniwala na iniwan ng isang tulad niya sa gitna pa ng highway, malayo sa kung saan ang bahay ampunan at kung nasa ng baby motorbike niya. Gabi na, nang makarating si Anira sa mga sakayan ng terminal ng bus. Pawis na pawis at hulas na ang makeup niya bago dumating ang kaibigan na si Kyla. Gaga, ba't ganyan ang itsura mo? Bakit nakaposes ka? Don't tell me tumakas ka sa mga pulis. Anong krimen ang ginawa mo? Dagdag tanong pa ni Kyla. Huwag mo muna akong kausapin at huwag mo akong tanungin dahil masama ang loob ko, Kyla. Nakita ko ng Mr. Right ko pero malabo yata mapasakin. Ano? Nahihibang ka na ba? Seryoso ka ba talaga dyan sa ginagawa mo? Para namang mamamatay ka na kung di ka makakapag-asawa. Mamamatay talaga ang matris ko kapag hindi ako nakapag-asawa. Nakilala ko na ang magiging ama ng mga anak ko. Nakita ko na at hindi ko siya hahayaang mawala sa akin. Gagawin ko ang lahat para maging akin siya. Sino naman ang lalaking malas na yan? Taas kilay pang tanong ni Kyla matapos nilang makasakay sa loob ng sasakyan. Gabo. Sino? Gabo ang tawag na Demetrio sa kanya. Ang kaninang maaliwalas na mukha ni Kyla ay napalitan ng panlalaki ng mga mata. Ang ibig mong sabihin ay Gabo del Pedro? Yung general na matangkad na may morenong balat at nuknukan ng gwapo? Pangungumpirma pa ni Kyla. Siya nga. Saad naman ni Anira. Gaga, wala ka ng pag-asa sa lalaking yun dahil may nobya na siya. At balita ko, ang nobya niya ay napakabait. Hulog daw ng langit at ang alam ko malapit na silang ikasal. Ano? Pakiramdam pa ni Anira ay sinakal siya ng katotohanan. Kailan pa ang balitang yan? Matagal na. Pero duda ako sa girlfriend niya dahil mukhang may tinatagong kulo sa katawan. Pero sad to say, may BFF. Hindi mo na pwedeng landi ng general na yon dahil loyal siya sa kanyang long-time girlfriend. Sabi ni Kyla na nagpaasim lalo sa mukha ni Anira. Kanina pa nakasilip si Anira sa cafeteria kung saan kumakain ang lahat ng pulis sa Department B. 10:00 pa lang ng umaga ay dumito na si Anira upang sundan ang icing ng cupcake niya. Idinamay pa niya ang kaibigan na si Kyla na day off din ngayong araw. Mukha tayong gagawa ng masama sa ginagawa natin. Kung pwede naman tayo pumunta ng maayos dyan sa loob ng cafeteria. Bulong ni Kyla kay Anira na seryosong hinahanap ang lalaki. Shh! Hindi pwede. Dahil baka bigla na lang umalis si Gabo. Hindi ba susundan natin siya para malaman ang lahat ng ginagawa niya? Ikaw lang. Sinamahan lang kita dito dahil dyan sa kaibangan mo sa lalaking yan. Sinasabi ko sa'yo, Anira, na may ibang mahal yang Mr. Right mo. Alam ko. At kailangan ko silang mapaghiwalay. Kailangan kong hanapan ng dahilan kung bakit kailangan ko siyang hindi ipagkatiwala sa ibang babae. Alam mo, Anira, ang lakas ng sapak ng ulo mo. Long time, girlfriend niya ang babaeng yon. Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo? At mas kilala pa niya yun kesa sa'yo. Hasik naman ni Kyla, kaya napabusangot si Anira. May pakiramdam kasi siya na hindi maganda. Kahit hindi pa niya nakikilala ang nobya ng lalaki. Pakiramdam niya ay kailangan niyang protektahan ng lalaki sa ibang babae. Masyado itong anghel sa paningin niya upang saktan lamang. Basta, gusto ko pa rin makasiguro siya na sa tamang babae siya babagsak. Kapag nakita ko na sa tamang kamay siya, doon lang ako susuko. Aniya pa. Ikaw ang bahala. Basta, huwag kang babalik sa akin kapag nasaktan ka, ha? Nagmasid pa sila sa cafeteria hanggang sa mapansin nila si Gabo na papalabas ng cafeteria. As usual, napakagwapo nito sa suot nitong itim na pulis uniforme. Walang binatbat ang mga modelo sa magazine na matagal nang kinokolekta ni Anira. Ayun na, lumabas na siya. Agaran silang bumaba ni Kyla sa puno, saka sumakay sa motorbike na dala. Pinaharurot nila ito habang sinusundan
ang sasakyan ng lalaki. 30 minuto ang tinagal ng biyahe nang makarating sila sa isang napakalaking hotel. Ito ang sikat na hotel sa Makati at sa pagkakatanda ni Anira ay mahal ang renta dito ng room. Don't tell me dyan sila magkikita. Maghahani mo na ba sila? Pakiramdam ni Anira ay may batong humarang sa dibdib niya. Gaga, sundan mo na sa loob. Utos pa ni Kyla. Wala nang sinayang na panahon si Anira at pumasok sa loob ng hotel. Hanggang sa huminto si Gabo sa isang kwarto sa dulo mismo ng hallway. Nagtaka pa si Anira na makita ang binata na bigla na lamang galit ang muka. Sa hindi kalayuan, kung nasan sila, naroon ang isang magandang babae na may kaliitan. May kahalikang matandang lalaki kaya hindi naiwasan ni Anira na mapangiwi. What the hell? Aniya pa nang hindi sinasadya kaya napatingin sa kanya si Gabo. Magtatago sana siya nang mabilis siyang lapitan ni Gabo at hinila papalapit sa babae. Ang babae kanina na may kahalikang matanda ay namumutla na ngayon. Gabo, anong ginagawa mo dito? Ikaw ang dapat kong tanungin, Crisel. Anong ginagawa mo dito? Sino yung kahalikan mo matanda? Galit na saad ni Gabo na nagpakislot sa dalawang babae. Ang matandang kasama ng babaeng si Crisel ay mabilis na sumibat. Marahil, nalaman nito ang nangyayari ngayon sa tatlo. Ikaw ang dapat tinatanong ko kung bakit ka nandito at bakit may kasama kang babae? So, ito pala ang pinagkakaabalahan mo sa tuwing may ginagawa ako sa trabaho. Ito pala ang ilang buwan mo ng pinagkakaabalahan. Ha? Maging bayaran? Isang malakas na sampal ang natikman ni Gabo mula sa babae. Ikaw ang dapat na tinatanong ko kung sino yung babaeng kasama mo. Kaya ba hindi mo na halos ako kinikita? Kasi may iba ka na? Hindi maipaliwanag ang lumalabas na emosyon sa mukha ni Anira dahil sa galing ng panggagaslight ng babae. Teka nga, bakit ang kapal naman ata ng mukha mo, miss, para ibintang sa kanya ang literal na kasalanan mo? Kitang-kita namin ang pakikipaghalikan mo sa matandang lalaki na yon. Tas babalik ta rin mo na nagloloko si Gabo. Singit naman ni Anira. Pwede ba? Huwag kang makialam sa awayan namin ng boyfriend ko. Kung di ka rin malandi, hindi mo dapat pinatulan ng alam mong may nobya na. Sigaw ng babae na mas lalong nagpagalit kay Anira. Naririnig mo ba yung sinasabi mo, miss? Hindi ko talaga kinakaya ang kakapalan ng mukha mo. Mas hindi ko kinakaya ang kalandi... Tama na! Hiyaw ni Gabo. Tama na! Malinaw na sa akin ang lahat na isa kang makating babae. Hindi pa ba sapat lahat ang binigay ko sa'yo? Hindi pa ba sapat? Ang kaninang maputlang mukha ng babae ay biglang tumalim at tumapang. Dinuro pa niya si Gabo habang nalilisik ang mga mata. Kung naibibigay mo lang sana ang mga gusto ko, hindi ako aabot sa ganito. Wala kang napapala sa lintik na pagiging general mo. Kung simpleng iPhone nga, hindi mo maibili sa akin. Kailangan ko pang gawin to para suportahan lahat ng luho ko na hindi mo maibigay. Anang babae. Is that all? Bakit ka po? Ano bang meron ka? Na wala ang iba. Gwapo ka lang. Pero wala kang silbi. Sa kondo ko ikaw nakatira na halos sagot ko ang lahat ng gastusin mo. Hindi ko alam kung anong ginagawa mo sa buhay pero nagsisisi akong pinatulan. I get it now. Putol ni Gabo sa babae. Halo-halo na ang nararamdaman ni Anira habang pinapanood ang dalawa. Hindi siya makapaniwala na ang isang bilyonaryo ay nakikitira lamang sa babae. Mukhang may hindi malinaw na pagkakaintindihan ng dalawa. Mukhang hindi alam ng babae kung ano ang sinasayang nito. Napakatanga ng babae dahil sa ginagawa nito ngayong panluloko sa lalaki. Hinila siya ni Gabo paalis sa harapan ng manlulokong nobya nito. Ngunit bago pa sila makalayong muli, nagsalita ang babae. Kapag sumama ka sa babaeng yan, tandaan mo Gabo, lumayas ka sa pamamahay ko. Pinagmasdan ni Anira ang binata, ngunit hindi ito nag-react o kahit man lang magsalita. Umalis sila na magkahawak ang kamay. Iniisip tuloy ni Anira kung galit nga ba ang lalaki
O sadyang wala lang itong pakialam sa kanya? Hindi mo man lang ba aawayin ang manloloko mong nobya? Lakas loob pa niyang tanong, umaasa na sasagutin siya. What for? Malinaw naman ang lahat na niloko niya ako. I know. Pero papayag ka ba na apak-apakan ka lang niya? Hindi ko lang maintindihan kung paano niya nasabi ang mga yon. Hindi ba niya alam na bilyon ang halaga mo? Miss Dizon, sana ay walang makalabas na balita tungkol sa nalaman mo ngayong araw. Kahit wala akong ideya kung ano nga bang ginagawa mo sa lugar na yon. Naroon ako para sundan ka. Honest na turan niya kay Gabo na napangiwi naman. Bakit mo naman ako sinusundan? Dahil gusto ko makampante na nasa maayos ka na babae. And? Nag-iba naman ang tingin sa kanya ni Gabo. Iniisip na naman ng lalaki na isa siyang weirdo. Huwag mo akong tignan ng ganyan, na para ako isang baliw. Narito ako para malaman kung ano nga ba sa buhay mo ang so-called long-term girlfriend mo. Dahil nalaman ko na hindi ka naman pa niya inaalagaan. Baka, siguro, oras na para ako naman. Nakangisipang sambit ni Anira. You're crazy. And, kasalanan mo to. Masyado kang gwapo para sayangin lang ng ibang babae. Whatever. Sumakay si Gabo sa sasakyan nito. Kaya naman, aligagading sumakay si Anira. Limot na ang tungkol sa kaibigan na si Kyla na naghihintay din sa labas. Ano sa palagi mong ginagawa mo? Bumaba ka dahil may pupuntahan pa ako. Sasama ako. Hindi kita kailangan doon. Ani Gabo na puno ng pagsusungit. Alam ko na magiinom ka kaya naman sasamahan kita. Baka mapahama ka. Anong tingin mo sa akin, babae? Na hindi kaya ang sarili? Naiinis pang sabi ni Gabo na nakipag-agawan pa sa seatbelt. Hindi ako bababa, okay? Sasamahan kita sa hirap o ginhawa, kaya magmaneho ka na. Huwag mo na akong itaboy, dahil hindi naman kita tatantanan. Kaya magmaneho ka na. You damn woman. Sabi pa nito bago pinagana ang makina ng sasakyan. Dinala siya ni Gabo sa isang bagong bukas na bar dito sa May Angeles. Ilang oras na naging biyahe nila, tapos dadayo lamang pala ito upang mag-inom. Ang sosyal Mag-iinom lang dadayo pa ng Angeles. Kaya ayaw kitang isama, pero ang kulit mong babae ka. Ikaw nang bahala sa sarili mo, dahil hindi na kita mai-entertain pa. Saka siya iniwan ni Gabo. Pumasok ito sa loob ng bar at umupo sa may counter at umorder ng maiinom. Habang si Anira naman ay umupo din sa ibang counter at umorder ng ladies drink. Hindi siya maaaring malasing dahil walang mag-aalaga sa lalaki. Walang maglalayo rito sa mga babaeng kulang sa kamot. Makalipas ang 2 oras, heto si Anira at alalay ang binata dahil sa kalasingan. Papasok sila ngayon sa hotel dahil wala na silang ibang matutuluyan pa. Hindi ba niya alam na ang sakit ng ginawa niya sa akin? Anito at subsob na sa kalasingan. Ewan ko sa'yo, ang talino mo tas nagpapaloho ka lang sa babaeng bansot na yon? Alam mo ang mas masakit? Hinayaan ko siyang maliitin ako. Hinayaan ko siya na isipin niya na wala akong pera dahil gusto kong mahalin niya kung ano ako. Wala ka sa telenovela, Gabo, para gawin yan. Sagot naman ni Anira. Hindi niya ba alam na kaya kong bilhin maski ang kaluluwa niya? Pero hinayaan ko lang siyang maliitin ako. Yan ang gusto ko sa'yo mayabang. Segunda naman ni Anira na humagikik pa dahil may tama na rin ang alak. Inilapag niya si Gabo sa ibabaw ng kama. Kala ba niya hindi ko kaya mabuhay nang wala siya? Kala ba niya hindi ko siya kayang palitan? Ako na lang kasi. Malambing na sabi ni Anira, kaya napatingin sa kanya si Gabo na may mapupungay na mga mata. Sasaktan mo rin ba ako? Hindi kita sasaktan. You're crazy. Saad ni Gabo, bago ito tuluyang kinain ng antok. Hindi na rin kinaya ni Anira ang antok dala ng pagod at kalasingan, kaya nakatulog siya
sa tabi ng binata. Hindi niya alam ang mga sumunod na nangyari. Matapos ang gabing yon, basta ang alam ni Anira ay iniiwasan na siya ni Gabo. Isang linggo pa ang nakalipas, simula nang matapos ang day off ni Anira, kaya kinailangan na nitong makabalik sa kanyang trabaho. Pero hindi ito naging hadlang upang buntutan palagi si Gabo. Anira, pinapasabi ni Bruce na kailangan mo daw tapusin ang bagong misyon mo ngayong araw. Isang sindikato na namamalakad sa may dulong bayan sa Tarlac. Sabi ni Kyla na abala pa rin sa ginagawa nito sa kanyang laptop. Bakit ako? Hindi ba kababalik ko pa lang sa trabaho? Saka hindi ba dapat siya magagawa niyan? Ayun nga, dahil hindi daw niya magagawa kaya ipapasa sa'yo. Dahil nag-off ka naman ng isang linggo. Teka, may sinabi ba siya kung kailan siya babalik? Tanong pa muli ni Anira dahil panigurado ay abala ang general nila sa asawa nito. Sa susunod na linggo pa ata. Wala siyang sinabi. Basta ang sinabi niya, gawin mo ang misyon mo at bahala ka na sa buhay mo pagkatapos. Kinuha na ni Anira ang folder na naglalaman ng kaso na kailangan niyang matapos. Pinag-aralan niya ang mga ito at saka siya gumawa ng meeting upang planuhin ang gagawin nilang pagsugod sa kuta ng sindikato. Hindi ba delikado kung mag-isa kang papasok dun sa kuta nila? Saka hindi ba sila magtataka at bigla ka nalang mapapadpa dun? Nag-aalalang tanong ng kasamahan nila. Hindi naman, at kung sakali man, kaya ko ng sarili ko. Basta ang napagplanuhan ay kailangan yung sundin para matapos natin na isang araw lamang ang kaso na to. Matapos ito, pwede na tayo mag-relax. Saad ni Anira at hindi iniisip ang maaaring mangyari sa kanya sa planong naisip niya. Pag-isipan muna kaya natin ng maayos. Sindikato ang pinag-uusapan natin dito. Mga taong halangang sikmura at walang sinasanto, basta makapatay lang. Sabi ni Kyla sa kaibigan. Wala lamang ito sa naranasan ko noon na ipinadala ko sa kuta ng mga sindikato sa ibang bansa. Kaya sundin nyo na lamang ang napagplanuhan para wala tayong maging problema. Gusto niyang makita si Gabo, kahit man lang sa huling pagkakataon, dahil hindi niya alam ang naghihintay sa buhay sa kanya bukas. Bumaba si Anira sa kanyang motorbike sa department kung saan si Gabo. Naabutan pa niya ang dating nobya nito na nakikiusap sa isang pulis doon. Well. Ano ang ginagawa ng isang manloloko dito? Salubong niya sa babae. Ikaw, anong ginagawa mo dito? Hindi mo ba talaga titigilan ng boyfriend ko? Saan mo kinukuha ang kapal na mukha mo? Hiyaw pa nito sa kanya, kaya naman nagtingin na mga pulis sa kanila. Ipapaalala ko lang sa'yo, nahiwalay na po kayo ng sinasabi mong nobyo. Hindi ba pinagpalit mo siya sa isang matandang lalaki na kayang ibigay ang pangangailangan mo? Napasinghap ang mga lalaki na nakarinig sa sinabi ni Anira. Namula naman sa galit si Crisel dahil sa pagkapahiya. Pwede ba wag mo akong gawa ng kwento? Pulis ka pa naman, pero nagagawa mong kumabit sa isang lalaking malapit na ikasal? Hiwalay na kayo. Nag-away lang kami, pero hindi ibig sabihin maaari mo na siyang landiin. Hindi pa ba malinaw sa'yo na hiwalay na kayo simula nang sumama ka sa matandang hukluban? Ani Anira na mas lalong nagpagalit kay Crisel. Wala kang alam sa relasyon namin. Hindi porket kinausap ka ng nobyo ko, ay may ibig sabihin na ito agad sa'yo. Dahil wala. Hindi kumibo si Anira, bagkus tumitig lamang siya sa babaeng umaapoy na ngayon sa galit. Maliit ang babae na umabot lamang sa balikat niya. Kaya gano'n na lamang ang panliliit nito sa kanya. Maniwala ka sa akin. Wala ka na mapapala kay Gabo. Lumabas nga si Gabo dahil sa nagiging alitan ng dalawang babae. Mukhang wala pa ito sa kondisyon dahil sa nakakulot itong mga kilay. Ano ang ginagawa mo dito, Commander Dizon? Si Anira agad ang napansin nito. Para bisitahin ka. Straightforward namang sagot ni Anira. Mabilis pa sa kidlat na yumakap si Crisel sa lalaki at saka umiyak. Babe, bakit di ka na umuwi sa kondo? Alam mo naman na galit lamang ako, hindi ba? Bumalik ka na please. Are you out of your mind, Crisel? Nagtungo ka lang dito para sabihin sa akin na walang kwentang salita na yan?
kahit si Anira ay nasaktan sa lamig ng pagkakasabi ni Gabo. Pero hindi naman ako galit, babe. Hindi naman natin hahayaan na masira na lamang tayo ng ganito, di ba? Galit lang ako. At magulo ang isip ko ng araw na yon. Wala naman talaga nangyari sa amin ng lalaking yun eh. Maniwala ka sa akin. Sa tingin mo ba tanga ako, Crisel? Sa tingin mo ba, wala akong alam sa mga kahayupang pinaggagagawa mo? Wala nangyari sa inyo? Sa iba meron. Babe, wag mo naman ako ipahiya ng ganito, please. Umuwi ka na sa kondo. No, may sarili ako mansyon. Hindi ko na kailangan makitira sa isang taong nanunumbat. Gusto ko lang naman makita ko hanggang saan ang kaya mo ibigay sa akin. Dahil kaya kong ibigay sa iyo ang mundo. But nope. Throughout our relationship, puro pagtitiis ang ginawa ko. I'm done now. Tumalikod na ito at hinawakan ng kamay ni Anira na labis niyang ipinagtaka. Hindi pa sila nakakalayo nang muling magsalita si Crisel. Magpapakamatay ako kapag iniwan mo ko. And? Bored pang tugon ni Gab na wala talagang makikitang kahit anong amor para sa dalaga. Kapag hindi mo ako binalikan, magpapakamatay ako. At ikaw ang sisisihin ng lahat. Hindi ko hahayaan na iwanan mo lamang ako ng ganon. Hindi ka sasama sa babaeng yan. Nahihibang nasabi ni Crisel. Go ahead. Kill yourself. Wala akong pakialam kahit magpakamatay ka pa sa harapan ko o kahit alam pa nilang lahat. Remember, Crisel, isa akong general. Matabang nasabi ni Gabo at saka natuluyang iniwan ang baliw na ex-girlfriend. Kahit na anong pagmamakaawa at pagsigaw ng babae, ay hindi na talaga ito nilingon ni Gabo. Pinagmamasdan ito ni Anira at ni Sulyap ay hindi na talaga ginawa. Dapat ba siyang matuwa o dapat niya ito ikatakot? Tanghaling tapat nang magpasya si Anira na puntahan ng binatang si Gabo sa kondo nito. Sa loob ng isang buwan na magkausap sila ay hindi pa rin sila nagiging maayos. Palagi pa rin mainit ang ulo ng lalaki, lalo na sa tuwing binubulabog ito ng dalaga. Ano na namang ginagawa mo dito? Inis na bungad sa kanya ni Gabo. Masarap sa pakiramdam ni Anira na sa tuwing bibisita siya sa kondo ng lalaki ay bagong gising ang bumubungad sa kanya. Magulo ang buhok, walang damit pang itaas, gusot ang muka. Yan ang bumubungad kay Anira. Ano pa ba? Hindi ba nag-usap na tayo na lalabas tayo ngayong araw? Nag-off pa ako, makasama ka lang ngayon. I don't want to. Anito, sabay sara ng pinto nang gawing pangharang ni Anira ang kanyang kamay. Baliw ka ba? Para kung malakas ang pagkakasara ko ng pinto, di naputulan ka ng kamay. Bulyaw pa nito dahil kamunti ka na ngang maputol ang kamay ng dalaga. Pero kaysa masaktan, ngumiti pa ng pagkalapad-lapad si Anira sa binata dahil nag-aalala ito sa kanya. Anong tinatawa-tawa mo dyan? Baliw ka ba, ha? Masaya lang ako kasi nag-aalala ka na sa akin. What? Lalo pang nangunot ang kilay ni Gabo. Pero kumuha pa rin ito ng medical kit sa may kusina. Umupo naman si Anira sa maliit na sofa ng lalaki. Kahit ilang beses na nakapunta ang dalaga sa kondo nito, hindi pa rin siya sanay sa ambience nito. Itim na pintura ang pader, mga kagamitan ng tanging kulay puti, at ang ilaw at sahig ng kondo. Parang siya, lalaking lalaki. Ano na naman kasi ang ginagawa mo dito? Hindi ba nag-usap na tayo na wag mo na akong guguluhin? Bakit ba ang tigas ng ulo mo? Aray, dahan-dahan naman. Mas lalo lamang ako mababalian sa ginagawa mo eh. Reklamo naman ni Anira dahil konti na lang mababalian na siya ng braso. Hindi ba nag-usap na tayo na lalabas tayo ngayon? Nakakalimutan mo na ba na pag-usapan? Wala akong maalala na may pinag-usapan tayo. Lagi mo naman kinakalimutan lahat eh. Hindi mo ba alam na birthday ko ngayon? Hindi ba dapat matuwa ka dahil ikaw ang gusto kong makasama ngayong araw? Hindi kita gustong kasama. Kundi na lamang sanay si Anira sa masungit na ugali nito, ay baka kumaripas na siya ng takbo dahil sa sakit ng pinagsasabi nito. Ganyan ka ba talaga sa future wife mo? Hindi mo man lang ba
Mapagbigyan kahit sandali, kahit ngayong araw lang. Nakakasakit ka na ng damdamin. Maktol pa ni Anira, kaya naman si Gabo ang natatanga. Umira pa ang dalaga at saka nagtatampong kunwaring bumaling sa kanan. Hindi naman makapaniwala si Gabo, dahil paano nga ba niya natiis ang babae ng ilang linggo? Tuwing lilingon siya, ay palagi niya itong nakikita at palagi nalang ginugulo ang tahimik niyang mundo. Ano ba talagang gusto mo sa akin? Kailan mo ba ako tatantanan, ha? Kapag pumayag ka na maging boyfriend ko, marami ka pang makikita na mas magugustuhan mo, Commander Dizon. Kaya mo lang ito ginagawa dahil ayaw mong buksan ang mga mata mo sa ibang tao. Pero totoo talaga nararamdaman ko sa iyo, Gabo. Wala nang kinalaman ng edad ko dito at ang expiration date ng matrix ko. Kaya mo lang ito ginagawa dahil iyon ang paniniwala ng isip mo. Subukan mong buksan ang sarili mo sa iba. Sabi ni Gabo. Gabo naman, hanggang kailan mo ba ako tatanggihan? Hindi habang buhay narito ako. Hindi habang buhay, may pasensya ako sa paghihintay sa iyo. Mahirap bang buksan ang sarili mo ulit? Ito na ang topic noon na hindi nila mapag-usapan. Hindi naman lingid kay Anira na palagi siyang tinataboy ng binata. Ngunit mapilit lamang siya dahil ayaw niya itong sukuan. Sinabi ko na sa iyo, Commander Dizon, na wala ka mapapala sa akin. Hindi ako ang tipo ng lalaki na mag-stick pa sa iisang tao. Huwag mo sana bigyan ng ibang dahilan ng pagiging pasensyoso ko sa'yo dahil walang ibig sabihin yun. Kahit konti lamang, di mo ba ako nagustuhan? Matagal na rin tayo magkasama. Hindi mo man lang ako tinignan ng kakaiba? May pagsusumamo sa boses ni Anira nang sabihin niyo na para bang ito na ang huling laban niya. Nagsisisi na tuloy siya nang mag-angat ng tingin dahil tumunghay lamang sa kanya ang mga mata ni Gabo na walang emosyon. Ano ba ang inaasahan niya? Na magugustuhan siya nito sa maikling panahon? Hindi. Ni minsan ay hindi kita nagustuhan, Anira. Parang sampal ng 3 beses kay Anira ang mga salitang binitawan sa kanya ng lalaki. Pakiramdam niya ay may bukol na nakaharang sa lalamunan niya dahil sa hirap ng paglunok niya. Kahit konti lang? Mahinang kumpirma pa niya. Yes. Okay. Sorry, hindi lang ako makapaniwala. Teka lang. Gusto ko lang ayusin ang sarili ko. Sinabayan na lamang ng tawa ni Anira upang matakpan ang bigat na nararamdaman. Sure? Hindi na magbabago ang isip mo? Kasi wala nang second chance. Hindi na nga mapigilan ni Anira na umiyak. Kusa nang pumatak ang mga luha niya pero ni awa ay hindi lumabas sa mukha ni Gabo. I'm sorry. Hindi, okay lang. Naiintindihan ko naman. Sadyang makulit lang ako. Paano ba yan? Hanggang dito na lang din talaga. Mauuna na ako, may gagawin pa ako eh. Huwag mo na rin isipin yung ngayong araw. Iniwan pa ni Anira ang regalo niya sa lalaki na kanina pa bitbit. Wala na siyang lingon pang ginawa at basta na lamang umalis sa kondo ng lalaki na umiiyak. Ito na nga ang malinaw na sagot sa kahibangan at katangahan niya. Ito na lamang marahil ang hinihintay niya upang tumigil na rin siya sa paghahabol sa lalaki. Sa kabilang dako naman ay si Gabo na halos suntukin ng pader dahil sa galit sa sarili. Hindi niya sinasadyang masaktan si Anira, ngunit hindi pa siya handa at naguguluhan siya sa mga nangyayari. Pakiramdam niya ay pinagsisihan niya ang nagawa ngayong araw. Umaga nang makarating si Anira sa opisina na pinagtatrabahuhan, napansin ng kanyang kaibigan na si Kayla ang pananahimik niya. Hindi nito matanong dahil kitang-kita sa mukha ni Anira na gusto nitong mapag-isa. Anira? Hindi na talaga napigilan ni Kayla na lapitan ng kaibigan upang tanungin ito. Okay ka lang ba? Ilang araw ko na napapansin ang pananahimik mo. Oo naman, ayos lang ako, Kayla. Sadyang marami lang ako kailangang tapusin ngayong araw. Hindi eh. Pakiramdam ko may iba kang dinadamdam. Pwede ka naman magsabi sa akin para gumaan yung pakiramdam mo. Hindi ba magkaibigan tayo? Binitawan ni Anira ang kanyang ginagawa at umayos ng upo. Sumandal pa siya sa upuan at ipinikit ang mga mata.
Dahil ilang araw na nga siyang hindi nakakatulog na maayos. Nag-usap na kami ni Gabo. Sinabi niya sa akin na wala talaga siyang nararamdaman para sa akin. Nilinaw niya ang lahat sa akin. Sobrang sakit. Kaya, hanggat kaya sinusubukan kong maging abala para hindi ko na naiisip. Pag-amin ni Anira kay Kayla. Sinabi niya talaga? O baka sinabi lang niya dahil may iba siyang dahilan? Hindi ba alam mo naman ng lalaking yon? Mailap. At palaging galit. Umiling si Anira. Sinabi niya na sa akin na hindi niya talaga ako kayang magustuhan. Alam mo naman na napapagod din ako, di ba? Lahat naman tayo, may hangganan. At may hangganan din yung pagtitiis ko. Pero paano kung kausapin mo siya ulit? Suhestyon pa ng kanyang kaibigan. No, tama na isang beses. Magsasalita pa sanang muli si Kayla nang bigla na lamang pumasok si Bruce, ang general nila sa opisina ni Anira. Pawis na pawis at namumutla ang lalaki. I need your help. Anito, natitig kay Anira. Tumango siya at lumabas sila ni Bruce sa may likuran ng building upang makapag-usap ng masinsinan. Kailangan ko ng tulong mo, Commander Anira. Anong klaseng tulong? Kailangan ko mabawi ang asawa ko sa ama nitong sindikato. Pero hindi ako makapasok sa isang kasino dahil naghihinala sila sa akin. Kailangan kita upang magpanggap na nobya ko para mahulog sila sa plano ko at babawi ko na ang asawa ko. Ano namang mapapala ko kung tutulungan kita? Hindi ba problema mo yan? Bakit ka humihingi ng tulong sa akin? Malamig na sabi ni Anira, kaya naman nalaglag ang balikat ng lalaki. Kidding, ano bang plano mo? Pinaliwanag ni Bruce ang plano niya upang mabawi ang asawa na dinukot ng stepfather nito. Nakinig naman ng maayos si Anira dahil hindi biro ang kakaharapin nila ng lalaki dahil buhay ng asawa nito ang nakasalalay. Gusto mo ako magpanggap na nobya mo para sa akin mapunta ang atensyon ng mga tauhan niya, hindi ba? Hindi ba magtataka mga kalaban mo? Pinakasalan mo ang babae mo tapos gano'n na lamang makadaling isipin na hindi mo siya mahal? Tanong ni Anira sa lalaki dahil kahit saan niya tingnan, alam niyang papalpak ang plano ng boss niya. Kitang-kita naman ang stress sa mukha nito, lalo na ang itim sa ilalim ng mata. Mukhang wala ring sapat na tulog at hindi na rin naaalagaan ang sarili. Hindi ko na alam ang gagawin ko, Anira. Ngayon lamang niya nakita kung paano mag-breakdown ang boss niya sa kanyang harapan. Naalala niya si Gabo. Ano nga ba ang pakiramdam kung mas mahal ka ng lalaki? Kung kaya nito ibigay sa iyo ang mundo, maski ang buhay. Hindi napigilan ni Anira na malasahan ang pait na katotohanan. Ganito na lang, kailangan natin silang mapaniwala na mahal mo ko. Pagkatapos, hayaan mo kong pasukin ang lungga nila para malaman kung saan nga ba nila lang asawa mo. Suhestyon ni Anira kahit ang buhay niya na ang kapalit. Paano ang kaligtasan mo? Masamang damo yata ako. Di basta-basta namamatay. Basta, ako nang bahala. At makinig ka na lamang sa plano ko. Kahit gulong-gulo si Bruce sa sinabi ng babae, pinili pa rin niya ang magtiwala. Hindi napansin ni Anira si Gabo na nakasandal sa sasakyan nito dahil abala siya sa pag-aaral sa kasinong papasukan niya. Hiningi niya kay Kayla ang blueprint ng kasino at isa lang ang masasabi niya. Hindi pang karaniwang kasino ito dahil may underground pa pala ito. Anira, pwede ba tayo mag-usap? Anang lalaki, kaya napatingin siya dito. Hindi man lang siya nagulat, bagkus nakaramdam siya ng pagkailang at hiya. Bigla na naman niyang naramdaman ang pait ng kahapon. General, anong kailangan natin pag-usapan? Mahalaga ba yan? Kasi kung hindi naman masyado akong busy, pwede bang ipagpabukas na lang? May mahalaga kasi akong pupuntahan eh. Anang babae, kaya nakaramdam ng panlalamig si Gabo. Isang sampal na tinanggihan siya ng babae na kung dati ay halos hindi siya nito nilulubayan. Nakaramdam ng inis at paninikip ng dibdib si Gabo dahil sa galit. Gusto ko lang naman pag-usapan ng tungkol sa Anira? Isang lalaki ang bigla na lamang tumawag dito. Mas lalong nandilim ang mukha ni Gabo nang makita ito, lalo na nang maglakad ng dalaga patungo rito.
Automatikong pinigilan siya ni Gabo. May sasabihin ako. Pwede man bukas na lang? May mahalaga kasi kaming pupuntahan. Nabitawan ni Gabo ang kamay ng babae. Nanlamig siya sa sagot nito. Dahil hindi niya inaasahan na sasama ito sa iba. Nagtagis ang kanyang ngipin sa galit na nararamdaman lalo na nang biglang humalik ang lalaki sa pisngi ng babae. Nabigla naman si Anira sa ginawa ng boss niya hanggang sa mapansin niya ang mga lalaking nakatago sa likod ng pader. Nasa paligid sila. Pasensya na kung kailangan kong gawin to. Kung di ka lang siguro nakaharang, kanina pa ako pinuputokan ng general na kausap mo. Mahinang bulong pa ni Bruce, kaya naman napalayo si Anira. Ha? Anong ibig mo sabihin? Hindi mo ba maniligaw ang General Del Pedro na yon? Konti na lang ay hahagisan niya na ako ng granada nang makita niyang hinalikan kita. Possessive din pala ang gagong yun. Ngumisi pa ng bahagya ang lalaki. Bakit naman niya gagawin yon? Nireject nga ako niyan, kaya hindi ko na kinukulit. Ani Anira, saka nag-iwas ng tingin. Imposible yon, at lalo nang ayaw ni Anira na umasa sa sinabi nito. Dahil masakit sa loob niya. Hindi yun ang nakikita ko. Dahil selos at inggit ang nakikita ko sa general na yon. Hindi naman ako tanga. At higit sa lahat lalaki ako, Anira. Paliwanag pa ni Bruce. Hindi na lamang nagsalita si Anira at hinayaan na lamang ang sinabi nito. Ayaw na niyang umasa pa. Dahil pagod na siyang umasa sa wala. Lalo na kundi naman ang lalaki ang mismong nagpahiwatig nito sa kanya. Pero may parte sa puso ni Anira na gustong malaman kung ano nga ba ang sasabihin ni Gabo. Huwag mo siyang isipin. Ang maganda, tanungin mo siya ng diretsahan. Sambit bigla ni Bruce. Ano yung sinasabi mo dyan, ha? Bakit hindi ka nalang mag-drive? Maniwala ka sa akin, Anira. May nararamdaman sa'yo ang lalaking yon. Hindi ako nagbibiro kapag sinabi ko. Dahil lalaki ako. Ganyan din ang tingin ko sa asawa ko tuwing nilalapitan siya ng ibang lalaki. Magkaiba kayo. Ikaw mahal mo ang asawa mo. Siya, nireject ako. Kaya magkaiba kayo. Pagtanggi pa rin ni Anira. Ikaw ang bahala. Basta sinabihan na kita sa nakikita ko. May gusto sa'yo ang lalaking yon. Kung ayaw mong paniwalaan, wala akong magagawa. Huling sinabi ni Bruce kay Anira bago ito nagpatuloy sa pagmamaneho. Suot ang isang fitted silk dress at isang 5 inches heels. Hindi halos makilala ni Bruce ang kaibigan dahil ibang-iba ito sa dati. Ibang-iba sa babaeng palagi niya nakakasama na hindi man lang magawang suklay ng kanyang buhok. Ikaw ba yan, Anira? Ani Bruce, na ilang beses pang kumurap dahil hindi talaga ito makapaniwala sa kanyang nakikita. Sino pa ba? May iba pa ba tayong kasama dito? Nakataas pang kilay na tanong ni Anira. Hindi lang ako makapaniwala na may tinatago ka palang ganyang side. So ang tanong, bakit hindi ka magawang ligawan ng general na yun kung ganyan palang sinayang niya? Pwede ba ha? Kaya lang natin to ginagawa para mailigtas ang asawa mo. Kapag ako nainis, hindi na natin ililigtas yung asawa mo. Nagsusungit pang sabi ni Anira. Fine, tara na. Basta ingatan mo ang sarili mo dahil kapag may nangyari sa'yo, hindi natin alam kung makakalabas pa ako ng buhay. Nasa loob na sila ng kasino at isa lamang ang nasa utak ni Anira habang inaaral ang paligid. Maraming armadong tao sa loob at ang iba sa mga ito nagpapanggap lamang na bisita. Mukhang bigatin itong stepfather ng asawa mo ah. Pwede bang malaman ko anong edad niya at bakit obsessed na obsessed siya sa anak niya? Bulong pa ni Anira. Hindi mo ikatutuwa kapag nakilala mo siya. Ani Bruce na naiinis naman. Nakikita mo ba ang lalaking nasa ikalawang palapag? Ang may suot na itim na taksido? Siya ang stepfather ng asawa ko. Ani Bruce, kaya naman sinundan ni Anira ng tingin ang sinabi ng kaibigan. At halos malaglag ang panga niya nang makilala ang lalaki. Halos kasing edad lamang ito ni Gabo. At hindi biro ang itsura nito. Saksakan ng gwapo, nananaisin mong maging asawa upang maging maganda ang kalabasan ng anak mo. Ang bibig mo, Anira, baka pasukan ng langaw.
Hindi mo naman sinabi na isang modelo pala ang stepfather niya. Hindi ako makapaniwala. Bakit mas pinili ka ni Liala? Biro pa ni Anira, kaya mas lalo siyang sinamaan ng tingin ni Bruce. Chill! Aalis na muna ako upang mag-imbestiga. Alam mo naman ang mga tauhan niya sa atin ng tingin. Ani Anira at saka pumasok sa exit na pintuan. Hindi niya pa inaasahan ng makasalubong ang stepfather ng asawa ni Bruce. Nakakatakot din itong tumingin, lalo na nang matitigan ni Anira ang mga mata nito. Good evening. Anito na walang kabuhay-buhay. Good evening din po. Magalang natura ni Anira at mas lalong pinainosente ang muka. Kung ganon, ikaw ang kinababaliwan ni General Park? Mismo, kilala mo ba ang boyfriend ko? Pero nagulat si Anira nang ilapit ng lalaki ang katawan nito sa babae. Hindi ipinakita ni Anira ang kabang nararamdaman, lalo na nang ilapit pa nito ang muka sa kanya. Really? Pero mas maganda ang anak ko. Saad pa nito na masyadong na-feel ang pagiging ama. May anak ka na pala? Yes, her name is Liala. Saad pa nito na para bang hindi kinakahiya ang sinabi. Hindi talaga magawang tagalan ni Anira ang pagtitig sa mga mata ng lalaki. Pakiramdam niya, hinihigop ang lahat ng lakas na meron siya. Don't be foolish. Alam ko ang pinaplano niyo ng Bruce Park na yan. Hindi ako isang tanga na madali niyong maluloko. Ano sa palagay mo ang sinasabi mo, mister? Hindi ko kasi maintindihan. Pwede mo pang ipaliwanag kung bakit mo yan nasabi? Ani Anira at nagpanggap pa rin na walang alam sa sinasabi ng lalaki. My daughter is mine. Yan ang sabihin mo sa lalaking kasama mo. Kung ganon, alam mo kung ano nangyayari sa amin? Ngayon, tatanungin kita kung bakit mo dinukot ang sarili mong anak kahit alam mong may asawa itong nag-aantay sa kanya. Wala siyang asawa dahil ang asawa niya ay hindi isang gago. Tumalikod na ang lalaki ngunit humabol pa rin si Anira dahil hindi pa sila tapos mag-usap nang biglang may matigas na braso ang humawak sa kanya. Sa pagkabigla ni Anira ay hindi niya alam kung bakit automatikong lumipad ang kamao. Tumama yun sa mukha ng lalaking humawak sa kanya. Gabo! Hindi makapaniwalang bigkas ni Anira sa pangalan ng lalaki. Nagtatagis ang ngipin at nandidilim ang mga mata nito sa galit habang nagdurugo ang kanyang labi. Ano sa palagay mo ginagawa mo dito, Anira Dizon? Malalim at puno ng pagbabantang sambit nito na nagbigay ng matinding kilabot kay Anira. Ikaw ang dapat na tinatanong ko kung anong ginagawa mo sa ganitong lugar. Sinusundan mo ba ako? Why would I? Hindi ba? E di mabuti. Aalis na ako dahil kailangan ko pantapusin ang trabaho ko. Trabaho mo ba ang masasabing ito? Ganito ba ang trabaho mo kapag hindi ako nakatingin? Ang lumandi sa mga lalaki na ikitaan mo ng potensyal? Alam mo ba kung anong sinasabi mo, Gabo del Pedro? Dahil hindi ako mangingimi na saktan ka. Tandaan mo yan. Pagbabanta ni Anira, ngunit ngumisi ang lalaki na nakakatakot. Ikaw dapat ang tinatanong ko ng ganyan. Kung ano ba ang kulang at nagagawa mo din ito. Binabalaan kita. Hindi ba totoo? Pagkatapos ni Bruce Park ngayon ay ang lalaking yun, hindi naman mayayaman at matatangkad ang tipo. Isang malakas na sapak ang natikman ni Gabo kay Anira. Ang kapal na mukha mong sabihin sa akin yan matapos mo akong i-reject ng ilang beses. Ang kapal na mukha mo, Gabo. Tama ka, dahil wala akong mapapala sa'yo. Really? Wala kang mapapala sa akin? Kung ganun, mas gusto mo ang lalaking yan, ha? Sabi ni Gabo, habang tanga ng panga na sinapak ni Anira. Dalawang tao ang nagiinit ngayon sa galit. Bakas ang galit at selos sa mukha ni Gabo, habang si Anira naman ay dismayado dahil sa sinabi ng lalaki sa kanya. Oo, mas gusto ko siya kesa... Isang mapagparusang halikang iginawad ni Gabo kay Anira na hindi na nakaimik dahil sa pagkabigla. Hindi siya nakagalaw, lalo na nang mas palalimin ni Gabo ang halikan nila. Ngayon mo sabihin sa akin na ayaw mo sa akin.
Tanong pa ni Gabo habang habol-habol ang kanyang hininga. Bakit? Bastos! Akmang tatadya kanya ang lalaki, ngunit mabilis itong nasangga ni Gabo. Not so fast, baby. Ani Gabo sa namumulang pisngi ni Anira. Isang linggo ang nakakalipas simula nang mangyari ang ginawang paghalik sa kanya ni Gabo. Dahil na rin sa galit at inis ni Anira ay ginantihan niya ang binata. Kaya ngayon ay nasa loob siya ng opisina ni Bruce at nagtatago. Ano ba kasi ang ginawa mo at ang daming pulis ngayon sa labas ng building natin? Hindi lang basta pulis, kundi mga tauhan ni Gabo del Pedro. Sabi ni Kyla. Ginantihan ko lang siya, okay? Ninakaw niya ang unang halik ko tas nagalit pa siya sa akin. Kaya hindi mo ako masisisi kung ba't ko nagawa yun. Ang basagi ng sports car niyang nag-iisa lamang sa mundo? Hindi ko sinasadya, okay? Galit lamang ako. Commander Dizon, narito kami para hulihin ka sa kasong paninira ng sasakyan ni General Del Pedro. Sabi ng lalaki nakapasok sa loob ng opisina ni Bruce. Teka, bakit niyo ako pinoposasan? Bawal ito sa karapatan ko bilang pulis. Pagrereklamo ni Anira nang maposasa na siya at maidala ng mga ito. Napakamot na lang ng ulo si Bruce dahil sa tauhan/kaibigan niya na masakit sa ulo. Kaya pala bigla na lamang itong nawala sa kasino ng gabing yon dahil sa ginawa nitong kalokohan ngayon. Dinala si Anira sa presinto kung saan naroon si Gabo na naglalakad dito. Gigil na gigil pa si Anira na makita si Gabo na nakangisi nang nakakaloko sa kanya. Hintayin mo lang ako na makalabas dito at tumanda ka sa aking hayop ka. Matapos mo nakawin ang unang halik ko nang walang presyo ang katumbas, ipapakulong mo ako ngayon? Ang kapal na mukha mo. Baby, kasalanan sa batas ang paninira mo ng sasakyan ng ibang tao dahil lamang galit ka. Pumaslit ka pa sa kondo ko upang gawin lamang yon. Kasalanan mo kung bakit ko ginawa yon. Kasi gago ka. Palabasin mo ko ngayon at magtutuos tayong hayop ka. Gigil na sigaw ni Anira sa lalaki. No, kailangan mong pagbayaran ang nagawa mong kasalanan. Hindi porket commander ka, ay may karapatan kang gawin ang gusto mo. Tandaan mo baby, mas mataas pa rin ang ranggo ko sa'yo. Ani Gabo, bago ito tuluyang umalis sa selda kung saan nakadetain si Anira. Gabo, palabasin mo akong hayop ka, Gabo! Hayop ka! Malakas na sambit ni Anira na halos pumutol sa litid sa leeg niya. Pero hindi siya nilingon ni Gabo o kahit man lang sulyap nito. Wala nang nagawa si Anira kung hindi ang antayin matapos ang detention niya o kung babalikan pa siya ni Gabo rito. Umalis na walang kangiti-ngiti sa labi si Gabo nang makaalis siya ng presinto. Naabutan pa niya ang kaibigan ni Anira na si Kyla na blanko ang muka. Ngayong nakakulong na si Anira, baka pwede mo nang tapusin ang gulong sinisimula ng ex mo. Mabuti na lamang at naroon ako bago nakagawa ng masama ang babae mo. Ginagawa ko na ng paraan upang mahuli si Crisel. Isa pa, nawawala din ang kaibigan ko si Demetrius. Kaya hindi ko rin napansin ang tungkol sa bagay na yan. Hindi ka talaga tatantanan ng babae mo hanggat di ka bumabalik sa kanya. Pero anong mangyayari kapag nahuli na si Crisel? Magpapakatotoo ka na ba sa feelings mo para sa kaibigan ko? Ang tagal na niyang nagpapakatanga sa'yo kung alam mo lang. Alam ko. Kaya nga humingi ako ng tulong sa'yo, di ba? Huwag kang mag-alala. Sisiguraduhin ko mabubulok sa kulungan si Crisel. Matigas na sabi ni Gabo. 3 araw nang nakakalipas na mangyari ang isang aksidente at si Kyla ang nakaranas nito. Hiniram niya ang motorbike ng kaibigan upang may masakyan nang mapansin niya na wala itong preno. Nakita din niya sa CCTV na si Crisel na siyang ex-girlfriend ni Gabo ang gumawa nito. Sinubukan ni Kyla na hanapin si Crisel. Ngunit nagtago na ito at hindi nila alam kung saan to ngayon nagtatago. Alagaan mo ang kaibigan ko, Gabo. Dahil sinasabi ko sa'yo, ako mismo ang makakalaban mo. Babala pa ni Kyla bago ito umalis. Dala pa ang tuhod na iika-ika dahil sa sugat na natamo niya. 4 na oras nang nasa kulungan si Anira. Ngunit hindi na talaga bumalik si Gabo. Wala din ang kaibigan niya si Kyla at hindi niya hawak ang cellphone.
hanggang sa mapansin niya si Bruce na papalapit sa kulungan niya, kaya mabilis siyang tumayo. "Boss, mabuti naman at naisip mo pa ako." Piloso po niyang sabi. "Hindi nga dapat kita ilalabas, kundi ko lang talaga kailangan ng tulong mo." "Bakit? May nangyari na naman sa asawa mo. Hindi pa ba siya pinababalik ng gwapo niyang stepfather?" "Hindi yun ang pinunta ko dito." "Ano?" "Nakatanggap ako ng balita mula sa isa sa kaibigan natin. At si Kyla, na nasa ospital ngayon. Critical ang lagay niya, dahil hindi pala maayos ang naging lagay matapos ang aksidente." Sabi ni Bruce, nagigil, dahil hindi man lang nito napansin na may iniinda na pala ang isa sa mga kasama niya. "Anong ibig mong sabihin? Na aksidente si Kyla? Maayos pa lang siya kanina, hindi ba?" "Yun ang akala natin. Ang balita sa akin, may kinalaman dito ang dating nobya ni General Del Pedro. Tinanggalan nito ng preno ang motorbike mo at si Kyla ang nakagamit." "Nasaan siya ngayon?" Bigla na lamang nagdilim ang mukha ni Anira. Nanggigigil siya sa galit dahil sa nangyari sa kaibigan niya. Kung ganon, kundi pala ginamit ng kaibigan niya ang kanyang motorbike, ay siya sana ang napahamak. "Alam niyo ba kung nasa ng babaeng yon?" Ang sabi, nagtatago dito sa Maynila sa kondo niya. Ani Bruce. Maglalakad na sana si Anira nang hagisan siya ni Bruce ng isang baril at susi. Alam na nito ang plano niyang gawin dahil lintik lang ang walang ganti. Pumasok sa loob ng bintana ng kondo ni Crisel si Anira na nagpupuyos sa galit. Naabutan pa nito na nag-iimpake ang babae. "Saan ang punta natin?" "Aniya, kaya napakislot naman ito." "Paano ka nakapasok dito? Anong ginagawa mo ditong hayop ka?" Bahagya pa itong nanginginig habang sumisigaw. "Ganyan ang gusto ko, ang matakot ka. Dahil nasa ospital ngayon ang kaibigan ko at kritikal ang lagay dahil sa'yo." "Hindi naman siya nandun dapat eh. Ikaw. Dapat ikaw. Kasalanan ko ba kung tanga siya?" Hindi na talaga kinaya ni Anira ang galit at nasuntok niya si Crisel sa panga. "Ang kapal ng mukha mong hayop ka." Isa na namang malakas na sampal ang binigay ni Anira hanggang sa magmakaawa ito sa kanya na tama na. Ngunit hindi siya tumigil. "Kulang pa to sa dami ng ginawa mong masama, lalo na kay Gabo." Hindi napansin ni Anira na nawala na ng malay ang babae dahil sa bugbog na ginawa niya. Kundi lamang siya hinawakan ng kung sino sa balikat upang pakalmahin siya ay hindi siya titigil. "Tama na." Ang boses na yun na naging sandalan niya dahil sa panghihina. "Kaibigan ko ang nasa ospital ngayon dahil sa babaeng to, Gabo." "I know. Hayaan mo ang batas na ang bahala sa kanya." Pumasok na ang mga pulis upang kunin ang walang malay na si Crisel. Kinarga naman na parang bata si Anira dahil iyak ito ng iyak. "Okay ka na? Bakit mo ba ako pinapaasa? Ano na naman to? Ginagawa mo ba akong laruan?" "No, dahil hindi ko natatakasan kung anong nararamdaman ko ngayon. Natakot ako. Naguluhan kung ano nga ba ang gusto ko. Kung ano ka nga ba para sa akin. Ngayon ko lang napagtanto kung kailan wala ka na. Kaya sana bigyan mo pa ako ng isang pagkakataon." Sabi ni Gabo na mas lalong nagpaluha kay Anira. "Hoy, hindi ka naman nagbibiro, di ba? Totoo ang lahat ng ito, di ba? Baka naman bawiin mo na naman yan dahil sasapakin talaga kita." "Hindi. Dahil ngayon pa lang, magpapakasal na tayo." Saka naramdaman ni Anira ang metal na bagay na sumuot sa kanyang palasingsingan. Tuloy-tuloy na rin ang pag-agos ng mga luha sa kanyang pisngi dahil hindi niya inaasahan ang nangyari. Pakiramdam ni Anira ay isa lamang itong panaginip. Pakikurot naman ako dahil pakiramdam ko nananaginip yata ako. Ngunit kesa kurutin ito, isang halik na mapagparusa ang iginawad ng binata sa dalaga. Banayad yon, sa una hanggang sa unti-unti nang lumalim
at hindi na namalayan na mas lalo pa itong lumalim. Hindi na naisip pa na nasa labas sila at nakabukas ang pintuan ng sasakyan. Pawis na pawis at habol hininga nang maghiwalay ang kanilang mga labi. Hindi na ito pwedeng i-cancel, naintindihan mo ba? Sa akin ka na simula ngayon. Bukas na bukas magpapakasal na tayo dahil baka magbago pa ang isip mo. Anong bukas? Ngayon na. Nakangising sabi ni Gabo at saka may tinawagan ito sa telepono. Mas lalong napahagikgik si Anira nang kausapin ito ang kaibigan na judge. Hindi ko akalain na baliw ka pala sa akin. Matagal na, kaya dapat mo lang itong panindigan. Sabi ni Gabo at muling hinalikan ang babae. The end. At dyan nagtatapos ang ating kwentong pinamagatang The Commander Got Arrested. Written by Lady Precious. Dearest friends and avid listeners, don't forget to like our videos and subscribe to our channel for more wonderful stories. Mula sa aming main channel, Rendell Tagalog Love Stories, and for our second channel, Miss R Stories, lubos po naming pinasasalamatan ang inyong suporta at pagtangkilik sa aming mga likang istorya. Ingat po kayong lahat and have a good day everyone. Paalam!